Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Huwebes po ngayon sa loob ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At dahil ngayon po ay October 12, pinagdiriwang po ang pagunita sa mahal na Birhen ng Pilar or Our Lady of the Pilar. At pagbati po ng Happy Fiesta sa bayan ng Alaminos, Laguna, at doon po sa Suba, Mahihai, Laguna. Nagdiriwang po ang dalawang parokyang ito ng kapistahan sa karangalan ng mahal na Birhen ng Pilar. Sa Alaminos po, kay Monsignor James Contreras, ang Kura Paroko, at sa kanyang kasamang pari na si Father Park Ibones. At sa Suba, Mahihai, Laguna, kay Father Tony Velasco, ang kasalukuyang Parish Administrator ng Parokya ng Birhen ng Pilar. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat at espesyal na birthday greeting po mula dito sa Lucerne in Switzerland sa aming minamahal na pamangkin, ang aming bunsong pamangkin na si Monica Therese Oricia. Mika, happy birthday. We love you so dearly at naway palagi kang ingatan at pagpalain ng Diyos. At sa iba pa pong mga may kaarawan, pinapaabot ko po ang aking pagbati sa inyong lahat. Mula po dito sa Lucerne in Switzerland, sa Daily Gospel Reflection, European Marian Pilgrimage Edition. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga supporters, viewers, and followers of the Daily Gospel Reflection, at sa aming po mga benefactors. Maraming salamat po sa inyo at sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan saan man kayo naroroon. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, October 12, araw ng pagunita sa mahal na Birhen ng Pilar, akin pong ibabahagi sa inyo ang Daily Gospel Reflection at ang pagninilay po ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa ika-11 kabanata, mga talata 5 hanggang 13. Alam niyo po ba, isa po sa mga itineraries namin sa Marian Pilgrimage na ito ay ang pagdalaw po sa Sanctuary ng Birhen ng Pilar, doon po sa Saragossa, Spain, isang napakalaki at napakagandang simbahan. Sana po makarating din po kayo doon, katulad ng aming naging experience na talagang kakaiba at nakaka-inspire po. At sa ating pagninilay ngayon, aking pong ibabahagi ang reflection na binigyan ko ng title na nagsasabing The Three Elements of Prayer. Sapagkat sa ating ebanghelyo, gumamit po ang Panginoon ng isang talinghaga upang turuan tayo na hindi tayo dapat manghinawa, na tayo ay dapat maging matatag, matyaga, at nagpapatuloy-tuloy sa ating pananalangin. Kaya una po, itinuturo sa atin that we must pray with persistence. Yung bang hindi umaayaw, hindi sumusuko, matyaga sa pagdarasal. Sabi nga po sa Ebanghelyo, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pagkakaibigan, babangon siya at ibibigay ang hinihingi sapagkat siya ay nagpupumilit. Ayun, dahil sa pagpupumilit, hindi lang dahil sa pagiging magkaibigan, kaya ang humihingi po ay napagbigyan sapagkat siya ay naging makulit. Talagang paulit-ulit, hindi napapagod hanggang mabuksan ang langit at ang biyayang hinihiling ay makamit. Sabi nga, persistence is a firm and continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Yung mga kahit pinipigilan na, ay tuloy-tuloy pa rin. Sabi nga, ang umaayaw, hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw.
Sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 12, "Be joyful in hope, be patient in trouble, and be persistent in prayer." Kaya sa pagpupumilit, sa pagiging matyaga, wala tayong pangihinayangan. Sapagkat sabi nga, kapag may tiyaga, ay mayroong nilaga. Sabi po ni Napoleon Hill, "One thing we all know, if one does not possess persistence, one does not achieve noteworthy success in any calling." Hindi daw nagtatagumpay sa anumang profesyon o bukasyon ng isang taong palagi na lang umaayaw at sumusuko. Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit. Patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success. O ayan, ang ganda nun ha. Patience, persistence, may kasamang perspiration. Naku, pag nasa inyong tatlong yan, sigurado hindi malayo ang tagumpay. At ang pangalawa, pray with faith. Manalangin tayo ng may pagtitiwala o pananampalataya. Sabi nga sa Ebanghelyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makatatagpo. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Knowing that God will give us the good things we ask for, alam natin na hindi masasayang ang ating pagdarasal na may kalakip na pagtitiwala. Pero isipin natin, kapag tayo humiling, tanging mabuti lamang ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Faith and prayer are both invisible, and yet they can make things possible. Kaya nga, hindi mo nakikita ang pananampalataya at ang panalangin, subalit nagiging posible ang maraming imposible kapag tayo nananalangin ng may pananampalataya. Prayer and faith are both similar in nature. Both have nothing within, but they both have the potential to create everything. Kaya nga kapag magdadasal tayo, lalakipan natin na may pagtitiwala. Pero sa ating pagtitiwala, isipin natin kapag humiling tayo, palaging may tugon ng Diyos, pero ang tugon ay hindi palaging ayon sa iniisip natin. Because the God who knows us best also knows what is best for us. At ang pangatlo, pray and ask for the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, sa huling bahagi, sinasabi po na ipagkakaloob daw ang Espiritu Santo sa lahat ng humihingi sa Kanya. Ano po ang kinalaman ng Espiritu Santo sa ating pagdarasal? Kapag tayo ay nananalangin under the guidance of the Holy Spirit, ituturo sa atin, ibubulong sa atin ng Espiritu Santo kung ano yung mabubuting bagay na dapat nating hilingin sa ating pagdarasal. Because it is the Holy Spirit that inspires us to pray. And it is the Holy Spirit that purifies our mind and our heart so that when we pray, wala tayong hilingin sa Diyos, kundi kung ano yung mabuti lamang at alam nating higit nating kinakailangan. Without the guidance and inspiration of the Holy Spirit, we can easily fall into the trap of thinking and asking for the wrong thing. Kaya laging hihilingin ang inspirasyon at gabay ng Espiritu Santo. To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Kaya matutong manalangin with persistence, with faith, and with the inspiration and guidance of the Holy Spirit. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, tulungan po kami maging matatag sa aming pagdarasal, sa tulong mo na aming buhay at lakas, sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan nyo at nakatulong ating pagninilay sa araw na ito. Kung nakatulong po at nagustuhan ninyo, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos Ama, ng anak ng Espiritu Santo. Amen.